May kakalikutin tayo guys, isang printer Epson L5190. So ang problema daw sabi ng may-ari mga kalikot, yung kanyang scanner. Nag-i-error siya. Tapos dito may natanggal. So check natin kung saan siya banda natanggal. Ayan. Tapos pinaayos na daw to sa ibang technician. Tapos sabi ng may-ari may natanggal daw dito na hindi nabalik. So check natin yan mamaya mga kalikot. Bago natin kakalikutin, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Ako Rosario, Sander Valeroso, Sipga Abukayan, Mon Loyola, Glenn Bintora, Glenn Barrientos, Ginny Nicolas, Angel Ann Ariola, Dandan, Sheena BLCNT, Bilya Xiao, Kinit Iborde, Edgar Ginto, Vincent Acoba, Gibilin Brelio, Joe Boots, Husilin Butlay at saka kay Mikael Jid Bins. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung ating subscribe button. At paklik na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Wag muna nating i-plug or isaksak sa kuryente. Baka may natanggal dito or nagkamali sila ng tanggal, baka masunog or mapano pa itong unit. Tapos check natin yung mga wirings niya dun sa loob mga kalikot kung tama yung pagkakabit. Tapos dito sa side niya, ayan, bumuka na. Hindi nila nabalik ng maayos. Tapos dito rin sa side. So baklasin muna natin siya mga kalikot. So ito, nabali ito siguro dun sa stand ng scanner niya. Ayan o, pinilit siguro na binuksan tapos nabali na. Ayan, so may nakalagay dito na error. Tapos previous replacement, sabi niya dito LCD cable. So may nakalagay na note dito sa ilalim ng scanner. So buksan muna natin. Tapos check rin natin ng maayos kung may natanggal na ibang parts or kung may mga dumi or nalaglag na bagay dito sa loob. Kaya check natin. Ang natanggal mga kalikot dito sa kanyang pinaka-brace ng scanner niya. So dito siya na putol. Try natin na lagyan ng glue. Yan. So dito naman mga kalikot, wala namang natanggal. At saka wala namang nahulog dito or dumi. So ang check na lang natin yung kanyang scanner at saka yung sabi dito sa note yung LCD cable niya, yung 30 pin. Doon sa kanyang LCD mismo, doon sa panel niya. Pero dikitan muna natin to mga kalikot. Yan, so pag ganyan siya, tapos mamaya lagyan natin ng brace para yung parang letter L na plastic para medyo matibay siya. Ginawa natin mga kalikot na parang brace niya na letter L. Yan. Ito yung ilalagay natin na pang support niya dito sa kanyang yung brace ng kanyang scanner. So ganyan siya. Bali didikitan ko muna siya mga kalikot. A few moments later. Ayan, na-fix na natin yung kanyang support. Yan. So ganyan siya para tumibay itong kanyang kabitan ng kanyang scanner. Yan. So okay na siya. So dito na ulit tayo magpupuko sa kanyang scanner mga kalikot, tapos sa kanyang LCD or yung kanyang panel. Nasa scanner na tayo mga kalikot dito guys. Ayan, nag-visual check tayo. Dito sa ribbon na to, parang may kinat or parang na blade yung contact niya. Hindi ko lang alam kung sinadya or dati na or nasira lang. Ayan o, hindi lang makapokus yung ating camera.
Ayan guys, oh. So i-check natin yan kung okay pa yung kanyang contact. So kung dito siya nagkaroon ng problema, papalitan talaga natin to, itong ribbon na to. So check pa natin yung iba. Sabi doon sa note, dito sa kanyang, ayan, ribbon din dito sa kanyang panel or sa screen. Yan. Hindi maganda yung pagka kabit, na UP na. So check rin natin yan mga kalikot. Ayan, oh, lumabas na siya tapos naipit. Siguro pinalitan to kasi dun sa note niya, yan, previous replacement LCD cable, 30 pin. So i-check rin natin yan kung tama yung pagkakabit niya. So dito lang tayo nagtaka kasi parang nahiwa siya, oh. Parang na blade. Hindi lang natin alam kung sinadya or talagang nasira lang. Ayan, oh, parang hiniwa talaga siya. Yan. Tapos kinuusap pala natin yung naghatid dito, yung pinsan ko. So yung may-ari daw nito, siya pala yung nagkabit ng yung ribbon dito sa kanyang LCD screen. Kasi yung error niya daw, yung kanyang scanner. So malamang dito yung problema din isa. Dito sa ribbon na to. Nasira na yung contact ng ribbon niya. So i-check rin natin guys. So unahin muna natin buksan itong kanyang ribbon ng kanyang screen. Ito. Natanggal na natin yung kanyang panel screen. Ayan. Tapos buksan na rin natin tong kanyang scanner para ma-check natin maigi yung kanyang ribbon mga kalikot. Check natin kung tama yung pagkakabit niya. Nabaklas na natin yung kanyang scanner. Ayan, halos tanggal lahat. Ayan, oh, nakatanggal na itong pinaka-scanner niya. Tapos yung mga gear niya, ayan. So natanggal. Balik lang natin. A few moments later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating printer na Epson L5190. So hindi kaya ng oras natin kagapon kaya ngayon natin itutuloy. Natanggal yung mga gear nya. So ibabalik lang natin. Tapos check natin kung may iba pang natanggal. Tapos mamaya mga kalikot, testerin natin yung mga contact ng ribbon nya kung may putol siya or wala. So ibalik muna natin yung mga gear. Kung sakaling natanggal nyo mga kalikot yung gear nya habang binabaklas nyo yung kanyang scanner, so ganito yung paglagay nyan. So itong gear na to na malalaki yung ipin na mas maliit dito sa may dalawang gear na nagkapatong. Yan, bali unahin natin to. Ayan, so ganyan. Yung mas lubog siya nandito sa ibabaw, tapos yung flat nandito sa ilalim. Yan. Ito, yung mas maliit na gear nasa ibabaw. Paano ba to? Oh. Yan, yung mas malaking gear nasa ilalim. Tapos ito, wala namang problema kapag nagbaliktaran. Ilalagay natin dito sa bandang gilid. Yan. Tapos yung mas maliit mga kalikot, ayan, ito baliktarin nyo lang, dito flat siya. So ito kailangan nandito sa may ilalim. Dito kasi may 4 side na hams na maliliit. Yan. So yan yung pinakaibabaw. So dito natin ilalagay. So ganyan siya. Ito kasi nagpi-play siya. Yan. Tapos saka natin ilagay itong takip niya. Tapos yung spring na to mga kalikot, ayan, oh. Kailangan nakasabit siya dito sa nakausli na to. So pag ganyan yung pagkabit natin, yan. So kailangan nakasabit itong spring dito sa may nakausli na yan na plastic. So ganyan yung pagkakabit natin. Kailangan yung spring nya nakalock siya dito sa kabila para mag play siya na ganyan, oh. So ganyan yung pagkakabit ng gear ng scanner mga kalikot.
Tapos testerin natin mga kalikot yung contact ng ribbon, yung ito, yung mahaba. So yung dugtong niyan nandito, yung papuntang panel or yung sa screen niya dito. Yan. Testerin natin kung may putol dito. Yan. Testerin natin yung mga contact niya. Ganon rin dito sa kabila. Yan. Nilagyan natin siya ng tape para hindi magalaw-galaw kapag tinester natin. Yan. Ganon din dito sa kabila. Testerin ko lang siya gamit yung buzzer ng ating tester. Check natin kung yan. Check natin kung may putol yung mga contact niya. Yan. So ibig sabihin good pag ganon, wala siyang putol. So testerin natin isa-isa yung mga contact mga kalikot. Much later. Na-tester na natin siya. So okay naman, walang putol itong ribbon na to. So dito lang sa isang ribbon. Pero ang gagawin na lang natin mga kalikot, buuhin ko muna yung scanner niya tapos salpak natin para makita rin natin kung ano yung problema ng scanner niya or kung may error siya. Para at least makita rin natin kung ano talaga yung pinaka-error niya. Dito naman sa kanyang scanner, natatanggal naman to. Ayan o. Natatanggal naman yan. Kapag binalik nyo guys, itama nyo lang sa mga gear dito at saka dito sa gear mismo ng scanner niya. So kung natanggal man ito, nababalik naman to. So kailangan ilock nyo lang ito. Ayan o, yung nakausli na yan. Ilock natin dito sa side. Ganyan. Para bumaba siya. Yung ganyan o. Para makapaglaro siya or magplay. Ayan. Tapos ito mga kalikot, kailangan nakalapag na ganito. Hindi siya pwedeng baliktarin. Kasi malalaglag itong mismong scanner niya. Tapos itong mga gear. So kailangan nakaganyan yung pwesto niya. Tapos ito lang yung cover niya yung itataob natin. Ito. Kasi isasalpak natin guys yung gear na mahaba. Ito. Isasalpak natin dito sa gear ng nasa ilalim. Yan. Mas maganda mga kalikot, itong mahabang gear ilalagay na natin dito para pag tinoob natin hindi rin malalaglag ito. So ito naman yung gear niya mismo, kailangan bandang ibaba. So nakaganyan siya. Yan. Ayan mga kalikot, so ganyan yung forma niya. Bandang ibaba yung kanyang gear. Yan. Ayan o. Tapos salpak na natin siya. So kailangan yung gear niya dito sa dulo, kailangan ma-shot rin natin to mga kalikot dito sa cover sa ibabaw. Yan, saka natin i-screw. And then ilagay na natin yung kanyang screen. Yan. Tapos ikabit na rin natin yung mga ribbon. Yan, gamit lang kayo ng tweezer para mas mapadali yung pagkabit natin. Pero mahirap pa rin nakabit na natin siya. Mamaya muna natin ilagay yung kanyang takip. Subukan muna natin yung printer kung ano yung talagang error niya mga kalikot. Ayan, lahat ng mga video natin mga kalikot, nagsisimula tayo sa mga backlash, kung paano magtanggal ng mga screw. So lahat yan ginagawa natin dito sa ating video mga kalikot. Para at least kapag sinusundan nyo siya, mas madali na lang. Kung baga yung mga ginagawa natin, walang shortcut. Kung paano natin baklasin, so isasama natin yan sa mga video natin mga kalikot. Ayan, nasimbol na natin siya. Ikabit na natin. Tapos yung screw ng kanyang LCD, binalik na natin kasi wala namang problema dito. Sabi lang dun sa note yung ribbon niya. So wag na natin yan baklasin kasi natatanggal naman dito yung buong panel screen niya. Yung takip niya, mamaya na lang natin ikabit kapag kung ano yung naobserba natin doon sa kanyang error. Tapos yung ginawa natin dito sa naputol, ayan, nag-brace tayo. Okay na siguro to, matibay na kasi nilagyan natin siya ng brace. Yan. So okay na, salpak na lang natin mga kalikot yung kanyang scanner.
Kapag nagbabaklas kasi kayo ng scanner ng printer mga kalikot, lalo na sa mga Epson, slide nyo lang na pa left para matanggal yung mismong scanner nya. Wag natin na iangat lang ng iangat kasi mapuputol yung parang bisagra nya. Tapos kapag kinabit naman, slide ulit natin na pa right naman siya para mag-lock. Lagay muna natin yung mga ribbon at saka yung mga wire nya. I-plug na natin siya mga kalikot. Tapos power. Ayun. Ayan, may display naman. Check natin kung may error or kung ano yung lalabas. Ayun, ito nga siya. Ayan o. Scanner error for details, see you documentation. So yung error niya 10016, yan, A2. So mukhang may problema nga dun sa kanyang ribbon mga kalikot. Yung malit na ribbon dun sa kanyang scanner. Yung katulad niya no, sa may naka-plus sa ating screen. Parang hiwa siya. So baka dun siya nagkaroon ng problema. Ito yung error niya, yan. Yung scanner niya. Mayroon naman tayong scrap na Epson L3110. Check natin mga kalikot kung same lang sila ng ribbon dun sa kanyang scanner. Para yun na lang yung ipalit natin. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. 2,000 years later. Nabaklas na natin yung mga ribbon mga kalikot. Same lang ng lapad niya. Kaso nga lang mga kalikot yung Epson L5190. Mas mahaba lang yung kanyang ribbon or flex. So hindi siya pwede. Mas maiksi itong Epson L3110. Kung balak nyo mga kalikot na pagpalitin yung ribbon ng Epson L3110 doon sa Epson L5190, so hindi siya pwede. Mas mahaba yung ribbon ng Epson L5190. Bali i-order na lang natin mga kalikot sa online kung may mahanap tayo. So update ko na lang kayo mga kalikot kung nabila na natin siya ng ribbon. Bago natin i-order yung ribbon niya mga kalikot, try natin testerin para makita rin natin kung putol talaga itong parang na-slice na to sa kanyang ribbon. So testerin natin siya. So ayan, sa buzzer tayo. Ayan, ayan, wala siya oh. Pero pag dito sa puno niya, ayan o. Yan, nagbabuzzer yung ating tester. Check rin natin yung iba. Yan, kapag dito sa dulo, hindi gumagana. Pero pag dito sa bandang puno, ayan o. Kasi yung na-slice dito sa gitna. May problema nga dito sa kanyang ribbon, kaya hindi madiditik yung kanyang scanner. So ibig sabihin may problema nga itong ribbon na to. Total sira naman to mga kalikot. Try kaya natin na i-DIY. Kung baga tatanggalin na natin ito. Simula dyan sa mga contact nya. Yan. Kasi malapad naman itong parang supporter nya dito sa likod. Try natin kuskusin. Palabasin natin yung contact. Tapos ito yung na-slice na to. Tanggalin na lang natin kasi sira naman to, hindi naman natin magamit na. Try natin kung gagana, tapos kiskisin natin na palabasin natin yung contact dito. Yan o. Yan, kasi mahaba pa naman itong supporter nya dito sa likod. Try lang natin. Kung wala talaga, pwede naman natin i-order sa online. Try lang kung gagana siya. Kasi nag-try akong nag-search kanina. Medyo mahirap maghanap dito sa online. So try ko muna kung kaya. Kuntingin na lang natin to. Yan. Tapos kuskusin natin siya ng blade. And putol nga siya oh. Ang daming naputol na contact.
natapos na natin na kuskusan, ayan, lumabas na yung mga contact niya mga kalikot. So kailangan dahan-dahan lang, tapos parang one way lang yung pag kuskus natin, wag yung pabalik-balik kasi baka matanggal natin yung mga contact na nakadikit sa ribbon. Testerin natin. Sa buzzer ulit tayo. Dito tayo sa unang pin. Ayan, so may contact na. Pangalawang pin. Ayan, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pito. Ay, bakit wala? Ayan, walo, siyam, sampu, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7. So, okay na yung 17 pin niya. May contact na sila. Susubukan natin siya mga kalikot. Subukan muna natin bago tayo mag-order sa online. Ito na mga kalikot yung ginawa natin na kinuskusan natin siya. Yan rin yan yung naka-plus sa screen natin na picture. Yan. So, buti nagawa natin ang paraan. Bali, kabit na lang natin siya mga kalikot. So, kung paano natin siya tinanggal dito sa kanyang lamp ng scanner, ganun rin yung pagkabalik natin ng ribbon mga kalikot. Ayan, so ito yung may problema kaninang ribbon. So sana maging okay na siya. Try na natin. Plug na natin siya. Ayan. Check natin kung mag-i-error pa rin. Antayin lang natin na mawala yung blink niya. Ayun, parang okay na. Kanina kasi pag saksak natin kaagad, mag-i-error kaagad siya. Ayan mga kalikot, stable na yung kanyang power indicator. Tapos hindi na siya nag-error. Off ulit natin. Power ulit natin. Pinower on ulit natin siya mga kalikot. Hindi na siya nag-error. 2 times na natin na in-off, tapos in-on natin. Hindi na siya nag-error. So ibig sabihin okay yung ginawa natin. Doon lang siya nagkaroon ng problema sa 17 pin na ribbon papunta dito sa kanyang scanner sa may lamp niya. So okay na siya mga kalikot. Hindi na siya nag-error. Try na lang natin na mag-xerox or mag-print. Try natin mag-nozzle check. Punta lang tayo sa maintenance. Okay. Ayan, sa nozzle check. Proceed natin. Continue. Ayan. Ayan, antayin na lang natin kung maganda yung printout niya. Ayun. Ayan, itong black lang yung may problema. Ayan, pero naki-cleaning naman siya. Head cleaning natin siya. Ayan. Proceed. Start. Ayan. Antayin lang natin matapos. Tapos check ulit natin. Magno-nozzle check tayo. Para ma-check natin kung okay na yung pattern ng kanyang kulay. A few moments later. Natapos na siya nag-cleaning. Nozzle check ulit natin. So yan mga kalikot, okay na yung pattern ng kanyang kulay. So okay na siya.
Subukan natin yung scanner niya mga kalikot. So ito yung scan natin. Yan, so copy natin. So yan mga kalikot, okay rin yung copy niya. So dito kasi lampas na siya kasi long ito. So dito okay naman, no. Okay na siya mga kalikot, hindi na siya nag-error. Ang ginawa lang natin dito mga kalikot, inayos natin yung kanyang ribbon, yung 17 pin. So hindi na tayo bumili ng bago, bali kinuskusan na lang natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang contact. Tapos okay na siya mga kalikot. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Epson L5190. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.